Sa bandang huli naman, mayroong ganyo, nakaganon ang kay Cardinal Sin. Sa kanilang katalog, wala. At nung sa bandang gitna naman, may mahabang parang ganon ang kanilang katalog kay Cardinal Sin. Walang mahabang ganon. Piki yung pirma mo. Okay, no? So, ngayong gabi, magkakaroon po tayo ng doctrinal debate sa pagitan ng Seventh-day Adventist Church at ng Roman Catholic Church. At sa side po ng Roman Catholic Church, ang maninindigan po ay ang ating kasamahan sa punto por punto team, si Brother Eugene Gapo, at ang kanyang makakatalakayan ngayong gabi ay si Gilier Pacanya ng Seventh-day Adventist Church. So, bago tayo magsimula, gusto ko lang muna na pagbigyan na pagkakataon magpakilala yung ating mga kasamahan ngayon na magdedebate. Ating unahin ang affirmative side, si Gilier Pacanya. Gilier Pacanya, good evening. Oh, affirmative pala, affirmative. Oh. Okay, magandang gabi sa inyo diyan sa punto por punto. Una sa lahat, pinasalamatan ko ang Diyos na laging nag-aalaga sa atin mula sa mga kapamakan, kalamidad. At nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magkitang muli. At pasalamat din ako kay Jando na siya ang nag-manage sa talakayang ito at kay Brother Eugene Gapo na magiging katunggali ko ngayon. Ito ay sa doktrina lamang, walang kinalaman ang personal. Gagawin natin lahat na labanan lang to ng rason, walang kinalaman si Corazon. Yan na po. Okay, Brother Eugene Gapo naman ng Roman Catholic Church. Pakilala ka, bro. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome sa ating programang Punto por Punto. Sandali lang. At muli, ito yung lingkod, Brother Eugene Gapo, Catholic Faith Defender, Salog Chapter, Zamboanga del Norte, Diocese of Dipolog, membro sa Bible Apostolate, Knight of Columbus, Council number 17367. At salamat sa mga nanonood, lalong-lalo na kay Gilier Pacanya. Alam niyo, pangatlong pagkakataon na namin itong nagkaharapan ng debate, hindi lang sa ganitong mga klaseng topic. Una, yung patutunayan niya, Seventh Adventist tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawan, patutunayan ko naman na yung Roman Catholic Church tatag ng ating Panginoong Jesucristo. At itong pangatlo, nagiging affirmative na naman siya. Salamat ka pala sa mga nanonood, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga kaparian, kina Reverend Father Darwin Getiano at sa lahat ng ating mga kaparian sa buong mundo. Maraming salamat at sa mga nanonood ngayon, God bless, mag-ingat po kayo lagi. Okay, papaalala ko rin both debaters na itong programang ito ay punto por punto. Kapag punto por punto po, alam nyo na po dami manonood. At ako dito ay hindi lang ako basta moderator. Ako ay host, ako ay moderator, kaya ko patigilan ng debate hanggat gusto ko. At kaya ko ring mag-manipulate ng rule kasi ako ay hindi lang moderator, kundi host. Okay, so sa gabing ito, babasahin ko muna yung mga rules na ating gaganapin sa debate rule ngayon. Bawat isa sa inyo ay merong 10 minutes stand, ha? Sa affirmative stand, 10 minutes. Sa tanungan portion, 10 minutes. Negative stand, 10 minutes. Tanungan, 10 minutes. Rebuttal ng affirmative, 10 minutes. Tanungan, 10 minutes again. Then rebuttal ng negative, 10 minutes. Tanungan, 10 minutes again. Pero doon sa final conclusion, tig pa 5 minutes na lang muna kayo. Mauuna ang negative, susunod ang affirmative. Mga basic rule dito, very simple lang naman. Una, lahat ng objection, kailangan idaan sa akin. Pangalawa, lahat ng tanong at lahat ng sagot ay dapat alinsunod sa paksang pinag-uusapan. Pangatlo, bawal ang ad hominem. Pang-apat, ipinagbabawal sa punto por punto ang mga katanungan gaya ng mga fallacy questions. Halimbawa,
Ititigil mo na ba ang iyong pagsisinungaling? Oo o hindi? Yung mga ganyan tanong, mga policy questions is not allowed in our program. Tinatanggap mo ba na yung ginagawa mo ay mali? Yes or no? Mga ganon, mga misleading arguments, misleading questions is not allowed to our program. Pag ang tanong ay sino, kailangan magbigay ng pangalan ang tinatanong. Hindi pwede yung tinatanong ka kung sino, tapos sasabihin mo na lang, yung mga pare, yung mga pastor, yung mga ministro. Hindi, kailangan pangalan na ibibigay kung ang tinatanong ay sino. Panglima, pang-anim, ang mga tanong na kategorikal ay sagutin muna ng kategorikal bago magpaliwanag. Okay? So, okay ba ang both sides dyan? Ating unahin ang affirmative. Tanongin kung okay ba sa kanya yon? Okay. Okay ako. Okay ako. Okay, both sides. Okay ang negative at okay naman ang affirmative. Okay, ngayong gabi magkakaroon po tayo ng doctrinal debate at ipapaalam ko na ang nanonood ngayon sa atin sa YouTube ay umaabot na ng 212. Total view 659, kakasimula pa po natin. And then sa atin sa Facebook is 259. So, yan na. Moderator, pwede ba ikuhan sa aking Facebook? Yes bro, i-share mo bro. Pwede. Bro Eugene, sinendan kita ng bro Eugene, ng link. Share mo sa kanya. Tapos na. Nag-share na ako sa aking timeline. Ipapasa ko na lang to sa kanya. Okay. Salamat. Okay, ngayon. Bro Jando, pasingit lang, no? May yung nakalagay mo dun sa yung topic yata, by Jesus Christ, sabi niya. Tingnan mo nga. Founded by Jesus Christ. Ay, naano ko, buti napansin mo. Hater pala to, no? Buti napansin mo. Isa kasi tumatakbo kasi sa ko. Maano ko sa ganyan, no? Technical. Baka buti napansin mo kaagad. Edit ko muna yung yung cover ha. Ito kasi yung Edit ko muna yung cover dahil hindi na malayan. Okay, edit ko muna. Ito tayo sa downloads, thumbnail. Palitan ko muna yung nakalagay nga pala sa sa thumbnail is Jesus Christ. Hindi ko na namalayan. Okay, palitan ko muna ha. Founded by Satan. Okay. Ito muna. Buti napansin mo ba, Brother Angel? Di pa sana nasisimula. Okay na? Okay na? Let me check. Ayun. Yes, bro. Ay, teka. Ano nangyari dito? Ba't nagbago yung screen ko? Wait lang. Oh no. Tingnan ko muna ito ha. Nagbago ang screen ko eh. Wait lang, nagbago yung screen ko. Lagay ko muna yung isa. Okay. Okay, ano yun muna natin to kasi hindi ko na malayan to eh. Okay. Ay. Mali. Okay. Ayusin ko muna para mas siguro natin na napalitan na nga.
Ayan. Okay na, napalitan na. So, save ko muna. Okay. Yan na, atin nasimula ng ang ating talakayan. Sabihin lang sa affirmative na ready na ba siya? Ready ka na ba affirmative? Para tumakbo na Ready. yung oras. Ready na, Brad? Sige, pag nagsalita ka na, tatakbo na oras. Okay, una sa lahat, magandang gabi po sa nagdala ng punto at sa mga nanonood po dito sa live sa YouTube. At una sa lahat, pinaka-foremost kong pasasalamatan ang ating Panginoon si Kristo na nagkaroon tayo ng pagkakataon na makipagtalakay ng ganito. So ito na rin ay isang ministry na rin ng pagsisharing through a hard way sa isang pinakamabigat na talaga pamaraan ng pag-share na wala ng maraming pasakali. So bakit ang Roman Catholic Church ay siya ay tatag ng demonyo? Una sa lahat, may mga signs sa kanya na siya talaga ay sa demonyo. So kukuha ako ng verse sa Bible na nakita sa kanya na siya talaga ay tatag ng demonyo. Una, siya po ay sinungaling. Sinungaling. Ikalawa, mamamatay tao, killer siya, pumapatay siya, tumitira siya. Ikatlo, usurper. Gusto niyang pumalit talaga sa pwesto ng Diyos. So saan mababasa po yan? Sabi dito sa Juan 8:44, ang Diablo, ang inyong ama, so bilang founder, so ama din siya ng isang religion na ngayon ay aking tatalakayin at ibubuking ko. Okay? Una, ang Diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Magkasundo. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan. Kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, yung nature niya, napakasinungaling niya. At siya ang ama ng kasinungalingan, father of lies. So una dito, pumapatay siya. Dalawa ang nakita natin na sign ng Roman Catholic Church dito sa verse ng 8:44. Sa ikatlo naman na bersikulo ay ito namang sa usurper, gusto niyang palitan. Nung si Satanas ay hindi pa siya Satanas, Lucifer pa ang kanyang pangalan doon sa langit. Sa Isaiah 14 verse 12 to 14 sa Katoliko pastoral na version, tinawag siyang hari ng Babylonia. Si Satanas, si Lucifer, ang kanyang claim, aakyat ako sa langit, itataas ko ang aking luklukan, lampas pa sa mga bituin ng Diyos. Maupo ako sa bundok ng pagtitipon doon sa dulo ng hilaga. Paitaas ako sa kabila pa ng mga alapaap at ako'y maging katulad ng Diyos. Matindi ang sinabi niya, no? So, binagsak siya dahil sa mga paratang niya. Yung topic natin, Roman Catholic Church founded by Satan. Siya ay tayo ng si Satanas. Una, kinuha ko muna yung mga anong meron sa kanya. Ano yung mga signs na nasa kanya. Mga punto na siya talaga ay pumasa doon. Tandaan natin sa kasaysayan, ang Roman Empire ay na-convert siya into Christianity na nagiging papal Rome. So sa pamagitan yun ni Constantino Dakila. So dito gusto nyo talaga na tayo. Sige, dito na tayo kay para gabi na kasi. So diretsuhin na natin. So actually, itong ipakita ko sa inyo, ito ay dokumento ng mga Adventist na may isang pirma ng inyong kardinal. Hindi nyo to pwedeng mabalik kasi ang kardinal ay ikalawa siya sa hierarchy ng Roman Catholicism. Siya ay ikalawa sa Santo Papa. So hindi niyo siya pwedeng ma-question kasi mas mataas pala siya sa inyo. A-apply ako ng prinsipyo sa Bible sa Proverbs 16 verse 7. Dahil ikaw ay lumakad sa panukala ng Diyos,
kahit ang iyong mga kaaway ay makikipagkaibigan o makikipagpayapa sa iyo. So, ang ginawa ni Cardinal Sin, may pirma siya. So, walang daya yan. Pwede nyo to i-report. Yan, may pirma siya. 2 pari yan. Si Cardinal Sin at saka si, si George Rebilla. So, 2 ang sumaksi, pabor sa SDA. Anong sinabi nila? Ang sabi ito, we recognize the gentle admonition to parents to be aware of the basics when rearing up children and that the most basics with the Word of God. Claim ng 2 ninyong mga high-ranking na Katoliko na ang mga aklat ng Adventista pala ay recognize. Bigyan natin ng makahulugan pa ito So, hindi to galing sa aking mga bibig. So, ang sabi dito, ano ang meaning ng recognize? Valid. So, mga libro ng Adventist, ayon kay Cardinal Sin, valid po siya. Kalawa, lehitimo. Ikatlo, introduce mo, ipabasa mo sa lahat ng tao. Sinabi nga niya doon Okay yan, ipabasa mo sa lahat ng tao kasi dadalhin pala ang tao pabalik sa salita ng Diyos. Aprobado. Proverbs 16:7, kahit ang bibig ng kaaway pala, gagamitin ng Diyos para kampihan ka dahil naglalakad ka sa kapanukala ng Diyos. Will ba? Sinunod mo ng will. Kahit kalaban mo, makikipagkaibigan sa iyo. Ito ang nangyari kay Cardinal Sin at kay Rimulya. O sabi pa rito, introduce. Ang kahulugan pala ng recognize, introduce. At ang root word po ng recognize, cognition. Cognitive. Alam ni Brother Gapo to kasi nag-aral po siya ng teacher. Yung 3 domains ng tao, cognitive. Ano pa yung isa? Psychomotor. Ikatulo, affective, damdamin. Ang cognitive, mahalaga yan kasi dyan pala tayo mag-decision making. Hindi kinontra si Cardinal Sin nung pumirma siya sa mga libro na ang Adventist books pala ay mapagkakatiwalaan, recommended, ipabasa sa lahat ng tao. Sa lahat ng Katoliko. Sabi ito, na-realize pala niya, totoo ang mga aklat ng Adventist. Realize, certified. Matibay ito. Sabi ni Cardinal Sin, certified true ang Seventh-day Adventist sa mga libro. Sabi pa sa meaning ng recognize to acknowledge the validity and legality of certain document. Wala na. Checkmate na kayo. Mahirap na nyo itong mabangga kasi meron na akong kakampi na inyong kardinal ayon sa Proverbs 16 verse 7, kinampihan kami. So, kalaban nyo na ngayon si Cardinal Sin. Ano ba ang mga libro na kanyang inapprove? Ito nyo na malalaman, litra por litra. Ito yung aklat na mga Adventist books to. Daniel, Reveal the Future. Tingnan natin para at least hindi ako nandaya sa inyo. So dito, meron siyang tinatawag na mga number. Meron siyang ISBN. Ang meaning sa ISBN, International Standard Book Number. International na, standard pa. Pumirma Hindi kaya ni Cardinal Sin pala itong gibay ng mga aklat ng Adventist. Anong sinabi dito Anong sinabi po dito? So, wala naman ako personal na galing sa inyo. Baka one day magiging Adventist kayo at matibay pa kayo na tagapagtanggol sa totoong iglesia. Then welcome sa Seventh-day Adventist. So, sabi dito, sa maganda page. Anong sinabi ito? Kasi gusto ko na tirahin yung punto na invent. Okay. Sabi dito sa page 95. Sabi dito, Satan saw that the only way that he could hold the world in deception, lies, sa John 8:44, was to invent a religion that appeared to be Christian, by which in fact was the same old pagan darkness. So ano to? It is the Church of Rome. So, yan ang una kong ibigay sa inyo na isolve nyo. So, problem solving tayo dito So, next, Daniel Reveals the Future, page 144 to 145. The Roman Catholic bishops
had indeed forsaken the true gospel of Jesus. Gigamit ni Satan, ano yun? Dito si Emperor Justinian, alam nyo ba ang background ng Emperor Justinian? Pinersecute niya ang mga Sabbath keeper sa kanyang panahon. Sabi dito, Emperor Justinian made a famous decree exalting the Bishop of Rome to be the head of the church and correctors of the heretics. Yung sinabi niyong irihis, ang una pala niya nagpasimuno si Justinian. Thus was born the Roman Catholic papacy in 130 AD. Ang pala kayo ni sumulpot. Okay, time. Tapos ha? Bilis no? Tapos na. Tanungin ko lang yung negative side, Brother Eugene. Tinatanggap mo ba yung mga self-serving evidence? Hindi ko tinatanggap yan kasi self-serving yan eh. Normal na pumapanig sa kanya yan. Pero kukusyonin ko sa kanya self-serving mamaya. Sige. So, Brother Gilier, hindi tinatanggap ng negative side ng mga self-serving evidence. Mr. Moderator, pwede ako mag-object? Anong objection mo? Okay, ito Bakit niya sinasabing self-serving ito? Ibig bang sabihin, hindi niya matanggap itong terma ni Cardinal Sin? Bro, Counter objection. yes, counter Huwag kang objection. mag-alala bro. I have a question for that kind of book. Mamaya. Sige, Okay, patuloy. salamat. Bakit hindi mo tatanggapin? Hindi. Patuloy na. Sige. Tanggapin mo na lang. Sige. So, ang malinaw ganito, hindi niya tinatanggap ang libro ng SDA, hindi niya tinatanggap yon kasi self-serving nga, pero questionin niya mamaya. Yun ang sinabi ni Eugene Gapo. Okay, move na tayo ngayon sa 10 minutes na tanungan portion sa negative side patungo sa affirmative side. Okay, negative side, ready ka na ba? Go ahead. Kopya. Go ahead. Sige. Unang tanong. Ang sabi sa tema natin na tinatalakay mo, napatutunayan mo na ang Roman Catholic Church ay founded by Satan. Ang tanong ko sa iyo, kasi batay sa Biblia, mauna muna ako sa Biblia, may nababasa ka ba sa inyong presentation na yung Roman Catholic Church founded by Satan? Yes or no? Okay, Mr. Moderator, objection. Yes, anong objection? Ang aking pagpapatunay, magkasama po ang references. So kulang ang tanong niya. Sige. Kasi nagpapatunay ako sa dalawa. Nauna pa ako sa Biblia. Huwag ka mo nang sumapaw. Ipapaliwanag pa ako eh. Nagpapatunay kasi ako sa Biblia at referensya. At ngayon, nagkasundo sila at ang inyong kardinal ay pumayag. Okay, pinirmahan So, Sige, ibahin ko yung tanong. Sige. Teka. Wala ka rangno. Salita muna ako. Sige. Ang hinahanap ng negative, bro, saan nabasa sa Biblia? So, ibig sabihin, pwede ka, basahin mo muna yung talata ng Biblia, tapos yung explanation mo, pwede mo nang kunin sa referensya, kung nasa referensya, ibig sabihin. Sige, sagutin mo, bro. Sige, go ahead. Meron akong kasi hindi naman tayo nag-usap anong Bible version, di ba? So, itong Bible na isasagot ko sa yung tanong, ito ay galing ito sa Library of Congress. Ibig sabihin, standard to. Meron siyang ISB, International Standard Book Number. Ang pangalan ng Bible nito is Wycliffe Documentary and Commentary Bible. Bible pa rin. Sabi dito, the mother sa Revelation 17, yung kanyang document sabi dito, the Roman Catholic Church itself identifies this woman with Rome and pagan Rome, and she persecutes the saints of God. Pinapatay niya. So, anong sabi ng January 24? Pinapatay. Next question. Nabasa ko na. Sige, next question ganito. Batay sa ating pinag-uusapan is referensya. Punta mo na ako sa referensya. Mayroon ka bang maipakita sa akin na referensya na hindi self-serving ha?
na Roman Catholic Church founded by Satan? Yes or no? Okay, babasahin ko. Sige, referensya Basahin ko yung hindi bias ha. Wag kang gumamit ng subserving. Sige, yes or no? Ito. Hindi ito bias kasi ang second highest nga ninyo na Santo Papa, sa Santo Papa, wala ka namang laban dito eh. Pitingnan, pirma bro. No. Moderator, objection. Sige, Oh. teka. Mag-ano muna ako, time pause muna ako. Brother Gillier, sinasabi na nga niya kanina na hindi siya tumatanggap ng self-serving evidence. Kahit pag nilagyan mo yan ng sticker na pirmado daw ng kardinal, as Mr. long Moderator, as, wait lang, Mr. Moderator, objection. as long as kahit pa nilagyan pa yan ng ng sticker ng kardinal, ang libro ay inyo. Kayo Mr. ang Moderator, author ng objection. libro. So, hindi tinatanggap ni Eugene, sinabi niya kanina, hindi siya tatanggap ng mga self-serving evidence. So, magbigay ka ng ebidensya na hindi galing sa inyo kasi galing sa inyo yan. Kahit Moderator, nilagyan ng sticker ng kardinal, galing sa inyo, kaya hindi tatanggapin yan. Makinig ka. Mr. Moderator, makinig ka. Makinig ka Ano? muna. Makinig ka muna. So, nagana ang concept. So, ibig sabihin pala, sabi mo sticker. Mag-ingat kasi sa sabi mo. Meron itong mga number, pwede niyo kontakin. Ha? Sinabi mo Bro, sticker, huwag mong bawiin yun. Bro, Ha? kahit Sticker pa sabihin daw. natin bro, kahit pa sabihin natin bro na may pirma ng kardinal, ang libro inaamin sige. mo galing sa inyo. Bro, wait lang. Sige. Ito Ito na lang, ibahin ko muna yung tanong. Yung tanong. May tanong. Brother Sasagutin ko Eugene, na. wait lang. Brother Eugene, wait lang. Sagutin ko na. Ipapaklaro ko lang ito, Brother Gillier. Gaya na sinabi ni Eugene kanina, yung mga ebidensya na kayo sa inyo mismong simbahan galing, hindi niya tatanggapin. So magbigay ka ng ibang ebidensya na hindi galing sa inyo. Brother Yun nga, Eugene. meron nga ebidensya. Ito. Sige, go. Ay, Magasin. bigay. Ito, magasin to. Amazing Practices. Magasin yan. Sino author dyan? Ang author ito ang author po nito ay ang pangalan ng kanilang organization is Georgia Wildwood. Copyright 2010. Ay mga number may mga number siya. Yung banggit ito yung banggit talaga na Roman Catholic Church founded by Satan. Go. Sige. Sige, handa ang sarili mo ha. Sa page dito. So dito. Page 67. Okay. Set up. Ang synonym po ng set up is founded. O sabi dito she is part of Babylon, the great city that Satan set up. The Roman Catholic Church has proudly styled herself the Mother Church, but she is called the Mother of Harlots. Basa. Siya pa ng Sige, Babylon next question. Next question. Tapos. Next question. Next question. Itong ginamit mo na katalog na may pirma ni Cardinal Sin. Yun. Hahabulin kita dyan. Alam mo ba na bago magbigay ng imprimatur ang simbahang Katolika ay dadaan muna sa nihil obstat? Yes or no? Ito ay mas mataas ito sa yoga po. No. Sagutin mo muna, bro. Alam mo ba na bago ang imprimatur ibigay ng simbahan ay dadaan muna sa nihil obstat? Yes or no? Alam mo, hindi. Ang nihil obstat, yun ang pagpapatibay na pinirmahan niya na hindi. Mr. Moderator, objection. Yes, anong objection? Sasagutin niya categorical, alam ba niya? Oo o hindi? Yes or no? O sige, yes. Kasi dito, pumirma eh. Good. Pumirma eh. Di ba gusto mong habulin? May number ito. Kontakin mo. Napainom ka. O ito. Ito, gapo. May ibibigay ako sa iyo na information. Tingnan mo ang picture. Ang daming award na tanggap sa mga religious bodies ang Seventh-day Adventist. Sige. Kasi hindi kami mga cheap na uri na mga. Ito pa, mga awards yan. Pwede mo kaming habulin. Gusto mo maghabulan tayo? Sige, pahabulin kita. O ito, dami niyang mga awards. Ito, may number PO Box. Gusto mo? Main office namin. Pwede mo screenshot to.
Oh, screenshot mo. Tapos ka na? Habulin mo. Oh, sige. Wala ka na palang magawa eh. Tapos ka na? Tapos na. Ikaw tapos. Next question. Next question pa rin. Since alam mo pala na bago ang imprimatur ay dadaan muna sa nihil obstat. Ngayon ang tanong ko sa'yo, sinong nihil obstat sa librong ginamit mo ngayon? Yung katalog, mayroon ka bang maipakita na nihil obstat sa may sticker na nasa bandang likuran? Sasagutin kita. Ang pangalan pa lang ni Cardinal Sin, matibay na yan. Hindi, sandali lang. Objection moderator. Yes, Yes, sagot ko. Cardinal Hindi Sin ako naghahanap sa kanya ng pangalan ni Cardinal Sin na imprimatur. Yung Okay. hinahanap ko sa librong ginamit niya, mayroon bang nakasulat na nihil obstat? Kung sino nihil obstat? Yes or no? Okay, Meron kasi- affirmative. Ibigay sige. mo ang pangalan ng nihil obstat. Dalawa ang pumirma dito. Hindi niya Ang tinatanong pumirma kung ng sino isa. pumirma, bro. Hindi niya tinatanong kung sino pumirma. Ang tanong niya, ibigay mo sa kanya ang pangalan ng nihil obstat. Sino? Eh, bakit- Ibigay ang pangalan. Bakit ayaw mo? Sige, sasagot ako. Pero bakit ayaw nyo makinig sa sagot ko? Sige, go. Nihil obstat ang hinihingi, bro. Go. Nihil obstat, pangalanan mo. Go. Papasahin ko ha. Debate rule. Debate rule Sasagot na ako number eh. 5. Number 5. Pag ang tanong ay sino, kailangan magbigay ng pangalan ang tinatanong. Ang Sige, tanong niya, sumasagot na ako eh. sino ang nihil obstat? Sino, bro? Yun ang ibigay ng pangalan. Sino? Ito ang sagot ko eh. Galang nyo ha. Wala kayong galang eh. Ito, Cardinal Sin. Matibay yan. O di ba gusto mong habulan? May No, no. number to. Objection. Habulin nyo. Yes. Moderator, objection. Kada time. Naka-time pause, bro. Naka-time pause. Hindi ko sinasabi kung sinong pangalan sa imprimatur. Ang tanong ko, sinong pangalan sa nihil obstat sa librong yaon na ginamit mo? Okay, Na alam mo okay. naman pala na bago ang Sige. imprimatur ay dadaan Okay. muna sa nihil obstat. Sige, kalma lang ha. Kalma. Inom ka na muna ng tubig. O ito, may isa pang pare dito eh. Si George Revilla. So dalawa sila. Ismatic na yan. Di ba dalawa ang pirma sa mga fan? Sandali lang. Wait lang muna. Sumakasagot pa ako. Wait lang muna. Sumasagot pa ako. Naka-time pause to. Wait lang muna ha. For Objection, Mr. clarification. Moderator. Yes, for clarification lang, bro. Klaruhin lang natin to, bro, kasi Yung sagot nga kayo eh. hindi lang ako basta moderator, host lang ako ng programang ito. Ang hinahanap niya, nihil obstat. Yang Cardinal Sin ba dyan sa binabasa mo is nihil obstat ba? Sinasagot nga kita eh. Pag sumasagot ako, sumasapaw kayong dalawa. Wait lang bro. Nasa objection time tayo. Naka-time pause, oh. Ayaw nyo ba sumagot ako? Nasa objection time tayo, bro. Wait lang. Ang hinahanap ng negative side, ang pangalan ng nihil obstat. Ang binibigay mo, Cardinal Sin. So, for clarification lang, si Cardinal Sin ba ayon dyan sa librong hawak mo ang nihil obstat? Ito sasagot ako. Wag muna kayong magsapaw para magpaliwanag ako. Kasi ito yan, ang meaning kasi dito, recognize. Ang recognize, ang meaning pala niyan is validity. Ina-acknowledge niya na valid at legal ang mga aklat namin. Ganun Bro, na yan eh. bro, Ang hindi meaning kasi ng imprimatur nihil obstat, makinig kayo. Magsasalita ako, bigla kayong react eh. Hindi nyo mapapakinggan ng aking side. Sige, go. Makinig muna. Kasi ang kaulugan kasi ng mga bagay na yan ay hindi siya against sa Catholic faith. It means para siyang valid o approved. Latin kasi na salita ang nihil obstat at imprimatur. Sila ang pipirma dyan para patunayan nila na itong aklat na to ay pwede niyong basahin para to din sa Katolik. Sinabi nga dito eh, ipapabasa ito sa lahat ng mga tao. Moderator. Objection again. Ulit-ulit talaga tayo dito. Yan ang sagot ko. Moderator. Yes. Object ka nang Ang mag-object. tanong ko, nihil obstat, hindi imprimatur. Mayroon ba siyang maipakita? Yes or no? Yan lang. Wait lang muna, Brother Eugene. Kinukuha ko yung info dito sa affirmative side. For clarification lang, kung si Cardinal Sin ba ayon dyan sa nakalagay sa libro niya is nihil obstat. Kasi ang inihingi mo kasi nihil obstat.
Kaya affirmative, please lang sagutin mo yung tanong kung anong pangalan nakalagay sa nihil obstat. Hindi tinatanong Pangalan. kung nag-recognize, ni-recognize ba, kinikilala ba. Hindi yan ang tanong ng negative side. Tanong ng negative side, sino ang nihil obstat? Yun ang sagutin mo muna. Sino? So kasi ang nilobstat kasi, ang meaning kasi niyan is para siyang kuan ba? Ito yung tinatawag na authority. Hindi bro. Authority na inyong na hindi siya kontra sa inyong faith at pinirmahan ito ng dalawang pari. Teka muna bro, clear. Kasi kanina, binasa mo dyan, kakontra sa faith namin talaga yung binasa mo dyan. Pero ang sa atin lang dito, ang hinahanap niya, nihil obstat. Ibigay mo pangalan, may nakalagay ba? Nihil obstat, tapos pangalan, firma. May nakalagay na... Jorge George Rimulya, pare din. Pare din siya. Siya ay nasa ranggo ng, siya para siyang sekretary ng kwan sa inyo, para siya sa publishing, advertising. Sino ba yan? Yan Yan ba yung nihil obstat na pare? Siya ba yung nihil obstat dyan? Ang nihil obstat kasi parang approval eh. Approval eh. Approve sila, So pumirma eh. magbigay ka. Sinong nihil obstat sa libro niyan? Brother Eugene, patuloy tayo, Brother Eugene. Sa madaling salita, wala siyang maibigay na nihil obstat. Para continue wala, tayo. piki yan. Sige, next question. Next question. Wala maibigay. Wala. Next question. Batay sa referensya. Wait lang. May objection siya. Anong objection mo? Ang objection, bakit niya sinasabing piki? May number ito, pwede niyo tawagan. Huwag kayo mag-conclude. Bro, tawagan. Inanapan ka niya ng Hilobstat, wala ka maibigay. Wala ka maibigay, di ba? Ang kaulugan kasi niyan is sinang-ayunan ng Iglesia Katolika. May pirma. At yan ay tinatawag na sumama si Cardinal Sin. Ibig sabihin, mas mataas pa kayo ng ranggo ni Cardinal Sin dito? Para kayong mga kwana. Bro Eugene, sa madaling salita, walang ibinigay na pangalan ng nihil obstat affirmative side. Wala yan. Next question. Mag-conclude ng ganyan kasi bakit pumirma ito sila? Bro, hindi ko na lang yan hahabulin yan. Bro, hindi ko na lang hahabulin yung libro mo. Unang-una, si observing, wala pang nihil obstat. Wait lang, Bro Eugene. Tinanong ko siya kanina ng pangalan ng nihil obstat, wala kang ibinigay. So sinabi ko talaga na wala siyang ibinigay na pangalan ng nihil obstat. Totoo naman talaga yun, wala kang naibigay. Sige, Brother Eugene, continue tayo dahil wala siyang ibinigay na pangalan ng nihil obstat. Proceed. Next question. Ito. Batay sa referensya ko, dahil Pilipino tayo, magbasa tayo ng Philippine history. Christianity sa pahina 123, chapter 9, our Spanish heritage. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang tanong ko sa iyo ganito, batay sa narinig mo sa referensyang ginamit ko, sino ang founder ng simbahang Katoliko? Si Satanas ba o si Jesucristo? Yes or no? Yung referensya mo, sinungaling kasi wrong address. No. Moderator, objection. Objection. Wrong address. Yes. Dapat doon yan sa Galilee. Objection ay ganito. Sandali lang. Wait lang. Wrong address. Categoric nasa role natin, categorical question must be answered categorically. Ang tanong niya, batay sa narinig mo sa kanyang binasa, ang Roman Catholic ba ay founded by Jesus Christ o ang Roman Catholic was founded by Satan? Categorical yon. Sige, yan ay ibabalik ko sa kanya sinabi niya, yan ay gawa lang ng tao na aklat na naniniwala sa objection. Hindi ko ginagrant ang sagot dahil nasa role natin, debate rule number 6. Ang mga tanong na categorical ay sagutin mo na ng categorical bago magpaliwanag ng 1 minute. So ang tanong niya, ayon sa narinig mo sa binasa niya, ang Roman Catholic ba ay founded by Jesus Christ o founded by Satan? Yun ang tanong niya, categorical, sagutin mo yun.
Sige, ang kanyang kwan is founded pa rin ng ni Satan kasi sasagot ako huwag niyo akong bastusin. Mateo 24:3. Sabi dito sa hanggang sa 4, dito sa 5, sabi ni Jesus, gagamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Gagamitin ang pangalan, ginamit ni Saidi ang pangalan ni Jesus Christ. Wrong address pa. Palestina. Inasaan pala yan? Dapat Israel. Yan, booking. At naniniwala si Saidi na ang tao galing sa unggoy. So, galing ka pala sa unggoy, pinaniwalaan mo. Ibang Kristo yan. Galatia 1:8 hanggang 10, sumpain ang naniniwala sa ibang Kristo. O ikaw, naniwala ka, sumpain ka. Tandaan mo yan. Gagamitin ang pangalan ni Kristo. Sige. Wala naman sa Bible yan eh. Palestine? Okay. Sige. Wala. Ito, ang tanong ko. Tapos ka na ba? Hello, Mr. Akanya, tapos ka na ba? Dagdagan ko. Awit 32:20. 39:20. Gagamitin ng kaaway ang pangalan ng Diyos. Next question. Time na. Next question. Alam mo ba ang Palestine ay kabilang sa Israel? Yes or no? Nagkahiwalay nga sila eh. Hindi sila kabilang. Nag-away nga eh. Hindi ko na lang yan. Ito. Ano Nag-away yan nga sa sila topic natin? Ito. Ayun. Next Ikaw ang question. payo. Next Yun. question. Next Ito question. meron akong babasahin sa dictionary, Webster Dictionary, pahina 62. Catholic, the original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. Ang tanong ko sa iyo, batay sa diksionaryong narinig mo at binasa ko, ano ang Katoliko? Original Christian Church o fake Christian Church? Okay, yung aklat na yan, may pirma ba yan ng pare ninyo? May No. imprimatur ba yun? Moderator, Yes, Conviction. object? Hindi ko tinanong sa kanya kung may pirma ba. Ang tanong ko sa kanya, batay sa kanyang narinig, sa binasa kong diksyonaryo, ang Roman Catholic original ba or fake na Christian Church? Okay. Titi yan kasi. Base lang sa Webster. Wait lang ha. Wait lang ha. Ito ang tanong ng negative side. Ayon sa narinig mo na binasa niya, ang Roman Catholic ba original Christian Church o fake Christian Church ayon sa narinig mo na binasa niya? Yun sagutin mo. Okay. Yung binasa niya para sa akin hindi yun applicable sa Bible. Hindi naman ginagamit yun sa pag-preach sa Katoliko. Sagot. Sagutin mo muna ng categorical, bro, kasi categorical ang question. Ayon sa narinig mo na binasa niya, na narinig mo pagbasa niya, ang Roman Catholic ba was original Christian Church o fake Christian Church? Sagutin mo muna yon. Wait lang. Na-mute. Sige, go. Hindi ko tanggap yung aklat niya kasi yung aklat na yan. Bro, wait lang. Hindi mo tinatanong, bro, kung tanggap mo ba o hindi. Ang tanong niya, hindi nga tinatanong kung tanggap mo ba o hindi. Ang tanong niya, ano yung narinig mo sa binasa niya? Catholic, Roman Catholic Original Christian Church ba daw? O Roman Catholic Fake Church? Yun ang tanong niya. Yun ang categorical. Sagutin mo ayon sa narinig mo sa binasa niya. Hindi niya tinatanong kung tinatanggap mo ba o hindi. Ang tanong niya, batay sa narinig mo na binasa niya. Hindi ko tatanggapin yan kasi galing yan sa aklat na hindi inspired by the Bible. Hindi inspired by the Holy Spirit. No. Bro, hindi ko naman tinanong. Sandali lang. Hindi ko tinanong na tinatanggap po ba to o hindi. Batay sa narinig mo, binasa ko. Ano ang narinig mo? Catholic Church is the original Christian Church o Satan Church? Hindi ko papakinggan ang boses ng demonyo gaya mo. Bigyan ang sagot ko. Teka. Ano ba naman to? Brother Gilier. Valid ang tanong ng negative. Valid. At categorical ang tanong. Hindi fallacy yun. Hindi fallacy ang tanong at very valid sa tema. Ang tanong niya, sa Bible.
Hindi siya approve sa Bible kasi. Hindi tinatanong kung approve ba o hindi. O, ikaw Ang lang sasagot. tema mo, ulitin ko Ikaw lang ha. sumagot. Ikaw lang Ulitin ko sasagot. ha. Ulitin ko ha. Ang tema mo, patutunayan mo na ang Catholic Church, Roman Catholic Church is founded by Satan. So ang tanong niya, valid sa paksa mo. Ayon sa narinig mo na binasa niya na ang Roman Catholic Church is the original Christian church ba? O ang Roman Catholic Church is the fake church? Yun ang tanong niya. Categorical yun. Sagutin mo categorical. Di mo kaliwanag ka. Hindi ko matanggap yung tanong na yan kasi una, ginamit ang pangalan ni Jesus sa libro ni Webster. At si Webster, inspired siya na Jesuit. Bro, Aklat pa rin ninyo yan. sige, ganito. Yan. Brother Eugene. Wala Sige, tayong magawa sa atin. hindi makasagot sa tanong mo. Next question na lang. Next Kayo, pareho question. kayo eh. Tuloy mo. Sinabi niya, next question na. Wala eh. Sinabi niya Di mo na kaya sagot mayroon ko. palang nature. Sandali, no. Sinabi mo mayroon palang nature o karakter ang simbahan tatag ng sitan. Una, bilanggit mo ya, Father of Lies. Ang tanong Correct. ko, dito sa San Juan 8:44, sinabihan ni Kristo, mga anak kayo sa inyong amang Diablo. Sino ang kausap ni Kristo at that time na sinabi niya ito? Ang mga Sabadista ba o mga Sunday keeper? Yes or no? Kasama ng Katoliko dyan kasi sinungaling ang Katoliko. No. Time pause. Categorical. Teka. Okay, Mr. Moderator, objection? Objection? Time pause muna. Bro, ang tanong categorical. Hindi ka pagtuloy ka magbabalculate, ma-minusan kita ng 1 minute. Mauubos ang minuto mo. Minusan kita ng 1 minute. Mr. Moderator, objection. Ang tanong niya, categorical. Objection muna. Ano? Out of topic yun kasi hindi pinag-usapan sinong kinausap. Kundi kung sino nagtayo. No. Yun ang ating sagot. Counter. Anong Out counter? of topic yan kasi Anong ang counter? pinag-usapan kasi natin. Sandali lang. Ako kasi Boy. affirmative. Counter ako, boy. Sige, counter bro. Ganito ha. Binanggit kasi niya, Father of Lies, ang nature o karakter na simbahang tatag ng Satan. Kaya nga tinanong ko sa kanya kung sino ngayon ang sinabihan ni Kristo at that time na anak ng mga amang Diablo. Sabat keeper ba yung Sabadista o Sunday keeper? Kasi kapag sinagot niya Sunday keeper, hindi pasok sa topic niya, pasok na totoo talaga Katoliko ay galing ng demonyo. Pero kapag sinagot niya ay Sabat keeper pa yan, di sa kanya yung Sabadista, kayo yung anak ng demonyo. O yan, sagutin mo yan. Brother Eugene, wait lang. Papaliwanag lang ako. Based sa stand ng affirmative, binanggit niya kanina ang mga characteristics ng church founded by Satan at ginamit mo yung 1:44. So yung tanong niya ay napapaloob sa statement mo na character of the church founded by Satan. So ang tinatanong niya ngayon, yung sinabihan sa 1:44 na kayo ay mga anak ng ama niyong Diablo, sila ba daw ay Sabadista o Sunday keeper? Kasi ang binanggit mo kanina, characteristic ng church founded by Satan. At kinuha mo ang 1:44 bilang patunay na yun ay isa sa mga characteristic ng church founded by Satan. So sino yung church na kinausap doon? Yun ba daw ay Sabbath keeper o Sunday keeper? Mr. Moderator, objection? Ano? Objection. Sige. Ang pinapatunayan ko kasi yung sino nagtayo. Ginamit ko yan dahil nandyan din sa kanya ang kanyang tinatawag natin na sa kanya ang sign. So hindi niya pwede itanong sa akin yung sino kinausap kasi pwede din ma-apply din yan sa Katoliko kasi kung basahin niyo yung mga libro, ang dami din kasi pinatay ng Katoliko at saka ito, babasahin itong Katoliko ng mga libro, malalaman niyo rin at saka ito mga hindi Adventist na mga references, malalaman nyo rin na pumatay talaga ng milyones ang Katoliko. Hindi mo makakuan sa akin yan. Hindi mo maitatanong kung sino kinausap, kung sino yung kuan. Kasi ang pinapatunayan ko, yung kanyang ugali. At ang nagtayo si Satanas. Yun ang sagot ko. Out of topic siya eh. Hindi naman sinong kinausap doon. Brother Eugene, ang sabi ng affirmative side, ang kinausap daw sa 1:44 ay ang Roman Catholic Church daw. Mr. Moderator, hindi naman yan ang sinabi ko na
na doon sa 8:44, ang sinabi ko sa iyo, kinuha ko lang yung kanyang sign, yung tatlong ugali. Hindi ko pinatibay na kung sino kausap diyan sa 8:44. Hindi ko naman tinayo yan kung sino kausap niya diyan. Kundi nasa Roman Catholic Church yung tatlo. Sige bro, continue bro. Brother Eugene, next question. Next question. Ito, magbasa tayo. Kasaysayan ng daigdig. DepEd ha? Oh. Page 179. Nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal upang kalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatawan. Ang tanong ko ay ganito, bakit kung ito pa'y tatag ng Sitan, founded by Sitan, bakit si Kristo nasa loob ng simbahang Katoliko at itong simbahan na ito inatasan ng misyon para sa buong sangkatauhan? Paki-explain. Okay, explain. Explain ko. Yan ay mga aklat kasi yan. Yan ay tinatawag na self-serving bias din yan. Bakit? Kasi ang Jesuit kasi, founded by Roman Catholic Church, control nila lahat. Gusto nila makilala sa encyclopedia. Sabi naman doon sa New York Times, September 29, 1911, na that is, tinatawag natin na hindi tanggap ng mga pare at kardinal na gagamit ng mga references na inspired by encyclopedia kasi ang mga libro sa DepEd galing yan sa encyclopedia, hindi galing sa Biblia. So ibig sabihin, ginamit na naman ang pangalan ni Jesus sa huling araw ayon sa Mateo 24:3 hanggang 5, ginamit ang pangalan niya. Hindi naman mababasa sa Bible din Roman Catholic Church founded by Jesus Kung may mababasa, talagang yari. Roman Catholic Church Next- mababasa, next question. founded by Time. Jesus. Hindi. Next question. Okay. Next question. Dito sa Bibliang Protestante Edition, Global Study Bible sa kanilang study sa likod, bandang likod. Oh, ito The mark of the true church. Ito, 1. Holy, Catholic, Apostolic. Tanggap mo ba ito o hindi mo tanggap? Sino pangalan ng author ng libro na yan? Gusto ko lang Hindi malaman. libro ito. Biblia to. Hindi, bago ko malaman, gusto ko malaman sino. Wait lang, time pause muna. Time pause muna. O sino ang pangalan? I-share mo. Sino ang Author daw. Sige. Wait lang, Brother Eugene. Tatanggapin mo ba, Brother Eugene, na role mo ngayon para magtanong tapos siya gaganti ng tanong? Hindi. Oh. Hindi, Nagtanong ako, dapat sagutin. Huwag niya akong tanongin. Objection? Hindi Tatlong beses siya tayo nagkarap na debate. Saro naman. Hindi mo pa rin alam kung paano. Maingay. Si Mr. Moderator, objection. Ito maingay. Naubo ka na Mr. Moderator, objection. Ano yan? Clarification lang. Bago ko sagutin yung mga aklat niya, gusto ko rin malaman. Kasi tinatanong niya yung mga aklat ko Ibinibigay ko pa nga Hinahalik ko na dito sa kanyo ito Hindi Yun na nga, ako bro. pero ako makipagkuhan sa kanya. Gusto ko malaman sinong sumulat niyan. Yun na nga bro. Ang role mo dyan, pag ganyan ang gusto mo, ano ka sa akin na, mag-request ka sa akin na, i-time Sino post mo po? na para malaman. Huwag mo siyang tanungin in return. Kasi hindi mo ngayon role ang magtanong. Brother Eugene, sagot mo ngayon yung request niya kung sino ba daw ang author. Yung author sa Bibliang ito, hindi ito libro na mga encyclical book yung ginamit mo kanina. Ito ay isang translation po ng Biblia. Global Study Bible, English Standard Version, nakalagay dito si Dr. G.I. Packer, Theological Editor, Canada. Dr. Wayne Grodim, General Editor, USA. At si Dr. Ahit Fernando, Global Editor, Sri Lanka. Ayan na. So, yung tanong mo, Brother Eugene, ulitin mo. Ang tanong ko ay ganito.
Tanggap niya ba ito? Ang sinabi sa Biblia, the mark of the true church, one holy Catholic Apostolic Church. Tanggap niya ba ito o hindi niya tanggap? Protestanting Hindi ko translation tanggap yan. ito. Wait lang, Hindi wait ko lang. tanggap yan. Wait lang. Wait lang ha, wait lang para klaro. Sige bro, sagutin mo Brother Gilier, then paliwanag mo. Sige, hindi ko po tanggap yan kasi babalik ko sa kanya ang sinisingil niya sa akin, may utang siya eh. Ibigay mo muna na may pirma yan na inihilog stat at imprimatur. Ibigay mo muna sa akin. Wait lang, Tatanggapin ko yan. time pause, Wala. moderators time muna. Time pause, moderators time muna. Sa affirmative side, bro, wag mo siyang hanapan ng nihil obstat at saka imprimatur kasi hindi ko i-grant nagagamit si Eugene ng self-serving evidence. Hindi ko i-grant yan. Pag yan may imprimatur at nihil obstat, hindi ko i-grant yung ebidensyang hawak niya kasi bawal dito ang self-serving evidence. So, Bakit ako? May ginamit akong libro. Sabi ito, ginamit ko itong libro para sa kanya. Ayaw niya tanggapin eh. sige, Ito, ginamit ko ito. Ayaw niya tanggapin. Ginamit ko rin ito. Sabi niya, hindi niya tanggap lahat. hindi bro, ang Ano sabi yan? niya, hindi niya tatanggapin yung self-serving. Ano yung self-serving? Ang libro, ang may-ari, kayo. Hindi rin ako papayag na si Eugene gagamit ng libro na self-serving o libro na galing sa Katoliko. So both sides, hindi ko papayag na gagamit ng self-serving para naman equal, no? Kaya Brother Eugene, meron bang nihil obstat yung ginagamit mo na Bible o wala? Wala. Protestante ito. Walang nihil obstat. In fact, 66 book ito lahat. So wala siyang nihil obstat, so hindi siya self-serving. So ano yung tanong mo sa kanya, Brother Eugene? Tanggap ba niya o hindi? Tanggap niya ba itong mark of the true church, one holy Catholic Apostolic? Yes or no? Sabi niya Hindi ko kanina, tanggap yan. hindi niya tanggap. Sige, Hindi bigyan ko kita tanggap ng... yan. Sige, hindi mo tanggap. Paliwanag mo ba hindi mo tanggap? Hindi ko tanggap yan kasi pareho lang kayo niyan, protestante. Kasundo lang kayo. Jesuit din ang mga sumulat niyan. Jesuit. Yan ang sagot ko. Hindi makapasok. Hindi ko tanggap yan. Sige. Ginagamit na naman yung pan eh. One Holy Apostolic Roman Okay. Church. Kasama Next kayo. question. Next Yun. question. Ito, Bisaya ito ha. Itabo sa katapusang panahon. Tatagalogin ko na lang. Paina 113. Na ang simbahang Katolika pala, batay dito sa libro nyo, ay Ano may pa- mga maraming Ano totoong pa- Kristiyano. Maraming mga totoong Kristiyano. At Anong ang page? Diyos, ito, 213. Baka iba, luma kasi yan sa'yo eh. Sa akin bago ito, bagong edisyon. Ayan na. Time. Okay. Time na. So, yun, upos na yung ano. Bigyan naman natin ng pagkakataon ang negative side para sa kanyang negative stand. Okay, ready ka na ba, Brother Eugene? Go ahead. Sige, go. Sige. Maraming salamat, Mr. Moderator at kina Gilier Pagkanya. Narinig din nyo? Yung mga paratang niya sa loob ng simbahang Katolika na ito daw ay tatag ng satanismo, founded by Satan. This is what we call fiction. You know what is fiction means? It only exists in the mind but not in reality. Kumbaga sa Bible scholar ito, tinatawag itong accommodated sense. Siya yung gumawa sa kanyang doktrina, ini-influensya yung Biblia. Hindi yung Biblia na influensya sa kanyang doktrina. Tapos na yung 10 minuto niya. Wala siyang nailatag na ebidensya na ang simbahang Katolika founded by Satan. Sa Biblia, hiningan ko siya ng sitas. Kahit isang kusing, wala siyang naibigay. Kahit Bible scholar, legit na Bible scholar, wala siyang maibigay galing sa Biblia. Yung mga, bakay magtanong, tanggap mo ba ito? Ang sabi ng weekly, yung pinakita niya kanina sa atin yung isang libro, tanggap mo ba ito? Hindi ko tatanggapin yan dahil unang-una, protestante yan.
At normal, ang protestante, kung mayroon silang sasabihin sa simbahang katolika, ay natural, pumapanig sa kanila yan, sisiraan nila at sisiraan ng simbahang katolika. Pangalawa, huwag kayong basta-bastang maniniwala sa librong ginamit ng bias. Na yung katalog niya, alam nyo, ginamit niya ang pirma ni Cardinal Sin nung dati pa kaming nagdidebate dahil wala talaga siyang maipakitang ebidensya 70 Adventist tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ginawa na lang niya, nagpresent siya ng ganyang libro. Nung sinuri ko ang original na pirma ni Cardinal Sin, pike at hindi tugma sa original na pirma ni Cardinal Sin. Alam niya siguro yan. Dati ko na yang naipos, ano? At hindi pwede na magkaroon ng isang imprimatur kung hindi ka dadaan sa nihilobstat. Yung nihilobstat, hiningian ko siya, mayroon ba siyang nailatag? Wala pa rin, kahit isang kusing. O ito, magbasa muna tayo kasi tayo yung may ari sa nihilobstat at saka yung imprimatur, atin yung mga kaya gagamitin ng Practical Catholic Dictionary. Pagka nihilobstat ganito, Latin words meaning nothing hinder, that is nothing hinder book from being printed. The nihilobstat granted by the censor state that book contains nothing in its heart against faith and moral. So pag ginagrant yan ng nihilobstat, susuriin yan ng nihilobstat. Kung yan bang libro na yan ay wala yung in terms of faith and moral, walang problema. Saka pag pag inukihan ng nihilobstat, saka na kami magbigay ng imprimatur. Imprimatur, yan po yung mga lisensya sa simbahang katolika na ito'y pwede na ring i-print at pwedeng ibenta. Paano nagkaroon ng imprimatur na wala namang nihilobstat? In effect, sabihin na lang natin na mayroong nihilobstat yan at mayroong imprimatur. Tanggap mo ba ito? Hindi ko yan tatanggapin. Dahil unang-una, librong Sabadista yan at hindi librong amin yan. At saka, alam nyo ba, kung natignan nyo lang, yung cover niya sa likod, parang sticker. Kaya nga, si Gillier pa kanya, napilitan na lang siyang picturean nang hindi naman masyadong klaro. Kasi nanghingi talaga ako sa kanya ng pirma ni Cardinal Sin. Alam ba niya? Alam niyo kung ano yung pinasa niya sa akin? Yung picture ng isang lalaki na yung star sa porn, yung kwan sa porn. Pornography, yung pinakabida, nalimutan ko yung pangalan nun. Aba, pahilig ka pala sa mga ganon, boy. Kayo yung Satan. Walang may pakitang ebidensya. In fact, sinabihan niya, nagkamali yung mga libro natin. Ang ebidensya mo nasaan? Ebidensya yan, Sa Biblia, nagtayo ang ating Panginoong Jesucristo na simbahan. At ang simbahan na yan ang simbahan Katolika, hindi Seventh Adventist. Paano naging founded by Satan yan? Hindi ko pa naitanong sa kanya. Itong libro nila, naubusan ako ng oras. Na dito sa libro, pahina 213, mayroon parang mga mararaming totoong tunay ni Kristiyano sa loob ng simbahang Katolika. At mismo ang Diyos ang gumawa sa kanila. Paano naging founded ni Satan yan? Pag-isip-isip ka naman, kayo mga Sabadista, akala nyo ba nakapunto yung ano nyo? Yung debater nyo, kahit isang tanong man lang sa akin, wala, nag-object ka kagad. Di ba? Catholic, ano yung Catholic? Any of the original Christian Church. Dictionary yan pagka Merriam-Webster Dictionary, non-sectarian yan. Kaya tayo gumagamit ng mga non-sectarian. Dahil unang-una, wala po silang pinanigan. Gumamit ako ng Biblia ang Protestante. Ang mark of the true church, one holy Catholic Apostolic Roman Church. Hindi niya tanggap. Protestante na yan, boy. Wala. This is all about, tingnan nyo yung presentation niya. Ay kaya pala, mayroon sinungaling, kilir, yung pumalit sa pusto ng Diyos, father of lies, Roman Empire, nag-convert to Christianity. Wala sa usapan namin yan, ang nature of the church. What is the nature of the church? Because hindi po pinag-uusapan natin at hindi natin pinagdidebatihan ito, the church and its nature and its character. No, mali yan. Ang pinagdidebatihan natin, the church and founder itself. Maglatag ka kung sinong Satan na yan. Pangalanan mo kung kailan niya itinayo. Hindi ko pa naitanong sa iyo yan. Kung kailan itinayo ni Satanas itong Katoliko at saan na ebidensya mong itinayo ni Satanas ang Katoliko. Meron? Wala, di ba? Kayong mga Seventh Adventist na nakikinig ngayon, mag-isip-isip na kayo.
paratang ito ng mga Sabadista sa Katoliko upang nasira nyo? Wala. Dahil mismo sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, I am with you always. St. Matthew chapter 28 verse 20. Ano-ano yung pa-intro-intro nyo eh. Founded by Satan. Wala. Nakakalusot ba yung mga dokumento nyo? In fact, anong ginagawa ng Sabadista ang katunggali ko ngayon? Dahil talagang wala sa standard referensya, nandaya na lang siya, ginamit niya sarili niyang libro. At may pirma pa daw ni Cardinal Sin. Wala namang nilabsat. Katawa-tawa naman, oo. Katawa-tawa ang ginagawa mo, Gilir pa kanya. Baka sabihin niya, tutol ka ba? Bakit sabihin, sang-ayon ka ba sa ginamit kong libro? Ay hindi ako sang-ayon sa mga referensya mo. Unang-una, protestante yan. Normal na kung ano yung itinitira nila sa Katolik ay pabor. Pero gumagamit ka naman minsan. Yung mga standard references talaga. Ano? Sa Biblia, maghanap ka. Founded by Satan, di ba? Sabi ni Pastor Bacalares, yung tinanong ko siya, kailan yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Pitsa at saka date, yung buwan. Sabi niya, silence ang Biblia, silence din tayo kapag nag-ingay ka at hindi naman sinabi sa Biblia, nasa sayo ang problema. Hindi naman sinabi sa Biblia, Satan founded the Roman Catholic Church. So ibig sabihin, nasa sayo ang problema, wala sa aming Katoliko. Ang sarap naman talaga sana pag mayroon tayong background. Straight to the point. Diba? Pero wala, debate ito eh. So, yan. Dapat yung tandaan yan. Akala nyo ba nakakapunto kayo dito? Ako, meron akong nalatag Catholic Church. Any of the original Christian Church. Original mismo, hindi pwede. Paano naging tatag ng Panginoong Jesucristo? Paano magiging tatag ng demonyo na original talaga yan? Member of the Roman Catholic Church. At meron tayong binabasa kanina. Kasaysayan ng daigdig. DepEd mismo. I don't think so. Bakit hindi siya naniniwala sa DepEd na mismong siya ay nag-aaral? Ano sabi? Sa DepEd, si Kristo nasa loob na simbahang Katolika. At ang simbahang ito inutusan ni Kristo ng misyon para sa buong sangkatauhan. Ito ba founded by Satan? Kung ito'y sa demonyo, bakit ba? Ayan, nasa loob ng simbahang Katolika si Kristo. Diba, panghuli na ito kasi sikan sa lang titira natin. Father of lies, ang sinabihan ni Kristo, mga Sabbath keeper. Si Peter Pindon alam niya, Sabadista yan. Ikaw hindi mo tanggap. Kayo yung mga demonyo, hindi Katoliko. Kaya nga hindi mo masagot yan kung who is the father of kung sino sinabihan ng Panginoong Jesucristo dyan. Yung by Dominguista, Roman Catholic, wala namang Roman Catholic dyan sinabihan. Paano pagsabihan ni Kristo, sarili niya simbahan? Mindset, gamitin nyo, kukutin nyo. Mindset. Gilyar pa kanya. Sana magtanda ka na sa debating ito. Di ba? Ayun nga. Ay, dito, kung saan niya napulot itong mga chismis at marisol na ang Katoliko ay founded by Satan. Wala na tayo sapat na oras. Magandang gabi at maraming salamat. Okay, so sa affirmative sir, ready ka na ba magtanong? Affirmative. Unmute ka bro. Ready ka na para magtanong? Okay, ready. Sige, go ahead bro. So ginamit mo ang huling araw, last day event. So ito standard reference na kasi ikaw muna kumain ito eh. So dito sa page 154 ito sa iyo. Ano ba yung sa iyo? Iba naman siguro. Sabi dito, Toterten. Sa akin Toterten. Basahin ko muna. Kabilang sa mga Katoliko ay maraming mga Kristiyanong mapag-isip at lumalakad sa lahat ng panag na sumilang sa kanila at ang Diyos ay gagawa para sa kanila. Sa Apocalypse 18, ang bayan ng Diyos ay tinatawagang lumabas mula sa Babylonia. Sang-ayon ka ba dito o hindi? Papalabasin pala eh. Ang hindi ko sinang-ayunan, yung binasa mo huli, ang sinang-ayunan ko lang, yung binasa mo, na ang Diyos ay gumawa para sa amin. Paano namimili ka? Wait lang. Time pause. Father Eugene, ang tanong ay categorical.
Sumasang-ayon ka ba daw o hindi? Sagutin mo muna ng kategori, kabog kang paliwanag. Okay. Kapag ka dinugtungan niya na hindi ko naman yan binasa, hindi ko sinang ayunan yan. Oh. Ah, Liwanag mo. Follow up. Follow up. So, ibig sabihin, nagnakaw ka lang ng mga ilang mga sentence. Nagnakaw ka lang. Oo, hindi. ibig sabihin, hindi ako nagnakaw. Dahil isang paragraph talaga binasa ko. Kapag ka nagbasa ka lang ng ibang paragraph, ay ibang usapan na yan. Sige. Hindi. Ikaw basa. Okay, bigyan kita ng ng tinatawag na authority magbasa. Sige, tuloy mo yun kasi isang chapter to eh. Kulang yun eh. Kulang information mo, bro. No. Okay. So, pwede ba? Basahin mo? Basahin ko Hindi isang chapter to. Kulang. O, so, No. question. Ito, yan o. Basahin ko Dito Kulang. sa mga Katoliko, mayroong maraming mga tunay na Kristiyano. Na ang Diyos mismo ang gumawa sa kanila, wala na. Period. Ituloy. Ituloy Wala, chapter period. yun. What is period Kulang. means? Mr. At saka Borrego, testimony, merong das. Yes, Pagka ano period. yun? Ano yun? ang gusto ko ipabasa yung sunod na sentence. Sige. Sunod na sentence daw. Ayan sunod na sentence. Huwag ka Sunod na muna sentence. sumapaw. Huwag ka muna sumapaw. Nagpapaliwanag pa ako sa moderator. Sige. Sige. Ito, Ang gusto niya ko ipabasa patahin. sa kanya ang sunod na pangungusap. Sige nga, basahin nga. Makikinig ako. Brother Sunod Eugene, na pangungusap. Sunod na pangungusap. Period. Das. Testimony for the church. Mr. Moderator. Gusto ko ipabasa sa kanya ang sunod na pangungusap. Sunod na pangungusap yan. Manluloko. Yes, Sinungaling. Ano ka talaga ng demonyo? Bro, sunod na pangungusap yan. Sige, basahin mo. Basahin mo. Wait lang. Stop. Ano yung ang request mo, ituloy ang basa? Sa second sabi niya, sentence, sunod ba? Ang sunod sentence. Kaya nga, next sentence ito. Sige, Brother Eugene. Wait lang, Pagkatapos ng period. Wait Di ba? lang. Pagkatapos ng period, may next sentence pabasahin ko. Next question. Testimony for the church. Next sentence. Sige, Brother Eugene. Next sentence kasi period ito eh. Next sentence. Testimony for the church. Number 9. 243. 1909. Ayan Teka. Oy! Nanloko. Hindi mo alam kung ano yung sentence Pangungusap pangungusap. ko sa kanya ang sa Apokalipsis 18. Sige, basahin mo. Ay, hindi yan sentence bro. Another paragraph yan. Ipabasa yan. Sabi ko, pangungusap eh. Ikaw ang bubo. Pangungusap eh. Sige. Basahin mo ang sunod na pangungusap. Bisto ka na. Sinungaling ka. Anong gusto? Sentence, Basahin diba? mo. Sentence ang sinabi mo. Kaya nga, sentence ito. Yung ibig mo sabihin, pangungusap, hindi yan pangungusap. Bisto mo Paragraph yan. Para maklear Sige. to. Wait lang. Kung Brother naman, wait lang. Brother Eugene, pinaliwanag ni Brother Gilier, ang gusto niya basahin mo pala next paragraph. Okay, pangungusap. Next hindi paragraph. pangungusap, paragraph. Ay, naku naman. Sa paragraph. Pakibasa. Wala. Bisto na. Sige na, basahin mo na. Ito, Dami mo. bro. Ito sa next paragraph kasi, hindi ito yung ginamit ko kasi next paragraph naman to, di ba? Mr. So Moderator, hindi sabi ko ko, paniniwalaan hindi itong basahin. next paragraph mo dahil unang-una, inyo ito. Hindi. Babasahin mo muna, basahin mo. Hindi kita Sa isang paragraph lang ng binasa ko. Yung another paragraph na ibig mong sabihin na wala na akong problema doon. Di naman issue dyan eh. Okay. Next question. Wow. Next question, bro. Sunod Sige, bro. Mag-unmute ka, bro. Ay. Ano ko pinagtulungan naman nila din? pa. Kasi Hey, bro. gusto. Ito, ako magbasa para sa iyo. Ako magbasa para sa iyo. Wala na, gusto na. Sabi ito, sa Apokalipsis 18, ang bayan ng Diyos ay tinatawagang lumabas mula sa Babylonia. Ay, Babylonia pala yung one mo. Huwag ka mag-comment. Pagtanong ka. Tanggap I mo ito, don't hindi. accept that one. I don't accept that one. That is, Bisto. no. Huwag ka sumapaw. Ayun sa sulat Wait, dito. wait. Time pause. Brother Gilier, nagtatanong ka ba sa kanya o hindi?
Yes, nagtatanong po ako. Kasi umiiwas. Anong tanong mo? Gusto ko kasi tinatanggap ba niya yung sunod na paragraph na sa Apokalipsis 18, ipapalabas pala sila. Ipapalabas pala sila. Tinatanggap po ba yun, Tinatanggap po ba? Brother Eugene? Ah, Na sila palalabas ito, na Babylonia. sige. Kung gusto niya, papalabas pala sa Babylonia. Tama naman yan. Tatanggapin ko yan. Pero hindi, ibig sabihin, napapalalabasin ka sa loob na simbahan katolika na sa tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Take note, doon sa Biblia, ang binalaan na palalabasin ka doon sa mga paganong pananampalataya, hindi sa Kristiyanong pananampalataya. Okay, sige, sumagot po. Okay. Hindi Mr. ko Moderator, maunawa. pwede ko ba i-shoot down to? No. Pwede ba shoot down? Kung mabasa ko, Iglesia Katolika, tatanggapin mo ba? Talo ka ayon dito sa aklat Standard namin? reference ha? Standard reference. Ganito ha? Kung may maipakita kang showdown gusto mo, ito. Kung may maipakita kang standard reference na Roman Catholic Church founded by Satan, talo na ko. Kung wala ka, talo ka. Wait lang, Sige, basahin game. ko. Okay, Wait lang. Game. Wait lang. Hindi ko tinatanggap ang showdown dito. Hindi ko tinatanggap. Pero kung gusto nyo ng showdown, dapat patas. Patas, showdown. Magbabasa si Brother Gillier ng Roman Catholic Church founded by Satan at nagbabasa si Eugene ng Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Kung mag-showdown kayo, yan ang yung showdown. Papayag ba kayo? Sige. Hindi, ito i-showdown ko. Mr. Moderator, Sige, ganito ha? ito i-showdown ko. Tatanggapin ko yung showdown mo. Hindi, yan ang gusto Brother ko Eugene, wait lang, Brother Eugene. Natakot. Tatanggapin nyo ba yun o hindi? Kung hindi nyo tatanggapin yun, Tatanggapin ko yan. hindi ko i-grant Kung yung mayroon showdown. siyang maipakita, ganito moderator ha, kung mayroon siyang maipakita na standard reference na ring Roman Catholic Church founded by Satan, talo ako. Kapag mayroon akong naipakita na yung Roman Catholic Church founded by Jesus Christ, talo siya. Mr. Wait Moderator, lang. In-accept ni negative. Affirmative, tatanggapin mo ba o hindi? ang aking challenge kasi dito sa aklat na ginamit niya, hindi na siya pwedeng magkuhan dito. Hindi na niya ito pwedeng atrasan No. mo na. Standard reference po yung ginamit ko. Kaya mag-present ka rin ng standard reference. Huwag kang bias. Ibig sabihin, standard reference pala itong ginamit mo. No, hindi. Ginamit ko yung libro ninyo na nagpapatunay na even kayo mismo ang nagsabi. Pero hindi yan binabatayan namin sa aming pananampalataya na serve as a standard. So, Diba? ibig sabihin, bakit kapag gumamit ito? Sige po. Kaya nga ginagamit ko yan dahil unang-una, in the first place, Hindi even standard. ang mga libro ninyo nagsasabi kayo patungkol sa simbahang Katolika. Wait lang muna. Papaliwanag natin to. Brother Gillier, pwede siyang gumamit niyan kasi libro nyo yan. Pwede siyang gumamit niyan kasi hindi naman sa amin yan. Pero ang ito. topic dito ngayon, ano ang gusto mong i-showdown, Brother Gillier? Ano ang gusto mong i-showdown? Okay. Ang kwan kasi, ang sinusundan ko siya dito sa last day. So ano ang gusto mong i-showdown sa kanya? Huwag ka muna mag-react. Kasi nag-iisip pa ako ikaw, sumasapaw ka Ay, ganito. Tinatanong ko lang. Ano ang gusto mong i-showdown sa kanya? Tahimik ka muna, magsasalita muna ako Magsasalita muna ako. Ito sinusundan ko siya dito. Sabi niya, hindi daw Iglesia Katolika ang pinapalabas. Kung mabasa ko dito sa aklat namin na litra por litra, lalabas sila sa Iglesia Katolika, tatanggapin ba niyang talo siya? Yun ang challenge ko. Huwag niyang baguhin. Brother Eugene, tatanggapin mo ba ang challenge na yun o hindi? Na lalabas kami sa Iglesia Katolika? Yes. Yung Mababasa, litra por litra. No. I don't accept that challenge because in the first place, hindi issue natin dito na lalabas ba kami sa Iglesia Katolika o hindi. Yung topic mo, Roman Catholic Church founded by Satan. Kung meron kang mababasa sa libro nyo mismo na lang, sige, kasi wala ka namang mababasa ng standard reference. Kung meron kang maipakitang libro nyo na lang na nagsasabi Roman Catholic Church founded by Satan, sige, palabas mo yan. Sige. Ito. Sige, time pause ko muna to ha.
So ang challenge ngayon, babasahin ni Gilier Pacanya sa kanilang sariling libro, Roman Catholic Church founded by Satan. If Ah. hindi mabasa, Brother Eugene, anong decision? Eh, di Ano? talo siya. Hindi pa. No. Hindi pa ako nagkuha, nag-decide. Diba, bro, wala kang maipakitang standard references. Roman Catholic Church founded by Satan. Ganito na lang, para hindi ka masyado mahirapan. Yung sarili niyong libro mismo, na nagsasabi si Ellen White, Roman Catholic Church founded by Satan. Ipalabas mo. Oh, wait lang. Wait lang, ha? Wait lang muna. Dahil humahaba tayo ng humahaba. Ito yung ano showdown na nire-request ng negative side. Ang showdown na nire-request niya, babasahin ni Gilier Pacanya sa libro ng Sabadista, libro ng SDA, na ang Roman Catholic Church was founded by Satan. Babasahin niya. Kung hindi mababasa, Eugene, anong gusto mong desisyon? Ang gusto kong desisyon, ay wala na. Hindi na natin itutuloy itong debate. Useless eh. Wala siyang maipakita ebidensya. Chismis. Brother Gilier, papayag ka ba? Babasahin mo sa sarili ninyong aklat na Roman Catholic Church dyan sa Last Day Events. Roman Catholic Church Kahit saan. Basta founded Adventist. by... Ha? Kahit saan. Sabi niya, is the box eh. SDA book. Sige, kahit saan. Sige. Yung kwan mo, yung ginamit mo. Hindi yung Hindi, sabi ginamit mo. Last Day Events. Ito, babasahin ko na. Yung banggit talaga ha. Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Yung statement na yan. Hindi bro. Founded by Satan. Ano? No, founded by Satan. Sige. Sige. I-time post ko na lang to. Sige. Basahan na lang tayo. Sige ha. Showdown. Sige, babasahin mo Gilier Pacanya. Roman Catholic Church founded by Satan. Magikinig kami. Pag hindi nabasa, dahil showdown to, talo na siya. Ano? Yan. Saan? Okay. Dito sa mga Adventist box namin? Sige bro. Last Day Events. Yung Last Day Events ha. Ito yung ginamit Sabi natin. mo, Adventist box eh. Sabi mo eh. Kaya nga, ito yung ibig ko sabihin. Sige. May mababasa ako sa Adventist Ibig box. sabihin bro. Ito na lang. Walang may babasa. Yung katalog na Meron. ginamit mo, yung katalog na lang na may cardinal sin daw. Wait lang. So yung challenge binabasura na. Natakot siya. Hindi, babalikan ko na lang kasi wala naman siyang may latak eh. Sige. Babasahin ko na. Ibabasahin ko Sige, na. babasahin mo bro. Sige, Basahin pakinggan mo. natin. Roman Catholic Church founded by Satan. Sige, go. Okay, ha? Sabi dito, the Roman Catholic Church has been set up by Satan. No. Page 67. Yan. Hindi. No. Set up by Satan. Yung sa ano, bro? Roman Catholic Church set up by Satan. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Yung Nabasa page mo. na binanggit mo, yung may Babylonia, nung binasa mo yung karugtong na second paragraph, yun yung ibig ko sabihin. Nagbago. Binago mo eh. Hindi ako nagbago, Nabasa bro. na. Okay, basahin ko Ibig ulit. ko sabihin Okay, ba, wait lang, yung wait lang. paragraph na binasa natin, di ba nakapokus tayo sa paragraph? The Roman Catholic Church. Wait lang. Laruin natin to. Set up. Wait, Ano? wait lang muna. Brother Eugene, ano ang gusto mo talagang basahin niya? Kahit Ang gusto ko talagang basahin niya, itong ano ba, yung ginamit niyang paragraph kanina, na sinabi niya, ituloy mo. Okay, basahin ko. Yan yung ibig ko sabihin. Huwag yung Sabihin. kuha siya ng kuha. Sabi Sige, ko, sige, libro sige, nila, ito, ganito, libro, Last Day Events. Naintindihan ko na. Oh, Brother Eugene, ang gusto niya, yung paragraph mismo na pinabasa mo sa kanya, doon mo daw basahin na Roman Catholic Church founded by Satan. Papayag ka bro. Wait lang ha. Brother Gilier. Nabasa ko na. Brother Gilier. Nabasa ko na. Brother Gilier. Sa programang ito, Brother Gilier, Nabasa ko na. hindi ano yung showdown, pero kung tatanggapin ng kaharap
ang showdown, igagrant ko yon kung tatanggapin niya. So ito ang sabi ni Eugene. Dahil kanina, pinatuloy mo siya ng basa sa next paragraph, sabi mo, Roman Catholic yun, mabasahin mo doon. So ang tanong niya, ito ngayon ang showdown niya. Kung mabasa mo dyan, sa last day event, sa paragraph mismo na sinasabi mo, na Roman Catholic Church founded by Satan, aminin niya, talo siya. Pag hindi mo nabasa, aminin mo, talo ka. Ang tanong, tatanggapin mo ba? Ito yun, Mr. Moderator. Ito, objection. Ano yun? Objection. Okay. Kasi ang aklat kasi namin ang kanyang pinambala. Ang ko kasi sa kanya, ang aking challenge, nabasa ko na kanina, nakabasa na ako ng isa. Nakabasa na ako ng isa kanina. Bro. Bejendo. Moderator. Oh, inom tubig. Sige, moderator. Meron akong kuan ba? Ito yung normal mo inom ko tubig, naman ko tubig. Bro, wait lang bro. Kasi ikaw ang nag-ano ng challenge, tinanggap ni Eugene. O yun nga. Ikaw ang challenge, tinanggap ni Eugene. Sige. Moderator, magsalita pa ako. Okay ah? Kalma lang. Ang challenge ko kasi kanina, sabi niya, hindi daw yung Roman Catholic Church. Buong aklat ang panbasihan namin dito eh. Gusto kong patunayan sa kanya na ang lalabasan nila ay may pangalan Iglesia Katolika at kung mabasa ko, talo na siya. Sa last events. Malaki ito eh. Okay. Eugene. Brother Eugene. Ay. Payag ka ba sa Naturan Challenge o hindi? Hindi. Ganito ha. Wait lang. No, ganito. Wait lang. Eugene, papayag ka o hindi? No, I don't. Dahil hindi ka papayag, next question na lang. Dahil may 7 minutes pa tayo. Okay, babasahin ko to kasi binabasa mo to eh. Wala naman siyang mababasa eh. Sabi dito, meron. Brother Gilier. Tumanggi na yung Brother Gilier. Tumanggi na yung sa ginagawa mo challenge, tumanggi na siya. So next question lang. Okay lang. Sige ako ang nagtanggi, siya. Okay, ito okay. Next question. Dito sa ang malakas sa sigaw na chapter ng Dalas Lebe, sabi dito, page 165, buti, meron tayong naawa tayo sa mga kaaway natin. Sabi dito, maraming mga kaluluwang lalabas mula sa sanlibutan, mula sa mga iglesia, kahit nasa Iglesia Katolika. Wala, tapos siya. Lalabas mula sa Iglesia Katolika. Anong tanong mo? Anong tanong mo? Tanggap mo ito, hindi. Hindi, tanggap mo. Sinabi ko hindi ko tatanggapin yan dahil unang-una, libro ninyo yan. Hindi yan standard reference. Next question. Ay, naku naman. Wait lang. Side comment yon. Wait lang, Brother Gilier. Si Eugene, Katoliko, normal siyang gagamit ng libro nyo. Ikaw, SDA, normal gagamit ng libro Katoliko. Both of you are not allowed to use self-serving evidence. So normal na gamitin niya yan sa'yo. Okay? Next question. Okay. Kasi sa mga live mo rin minsan, ito mga constructive na tanong na ito kasi mahal naman natin si Eugene eh. Kahit magkaaway tayo sa pananampalataya eh. So mga ganito na tanong ko. Ayun, pasalamat ka. Ako nakaharap mo. So ito. Magtanong ka na. Sa Great Hope, huwag ka muna, relax lang, huwag ka mataranta. Sabi dito sa Great Hope, ginagamit to sa live. At pirmado ito na cardinal ninyo. Ito tayo sa pirmahan. So itong pirma ni cardinal, sabi mo, Piki, meron ka bang mailatag na ebidensya, Piki, ito? Yes, meron. Paano? Dahil meron akong original na pirma ni Cardinal Sin. Mayroon bang sinabi na kasi alam mo ang binangga mo organisasyon Brad. Nag-post ako sa wait lang muna. Nagtatanong pa ako. Wait lang muna, Brother Eugene, patapusin natin sa tanong niya. Sige, go, Brother Gilier. Ito ay Philippine Publishing House. May number ito, may fax number, may website. Meron itong mga opisina at malaking organisasyon to. Sinabi mo, Piki, ito, meron ka bang ebidensya na organized din
na pirmado ng inyong mga kaparian na loko-loko si Cardinal Sin na pumirma dito? Meron, wala? No, meron akong ebidensya na yung pirma ni Cardinal Sin ay fake dahil hindi tugma sa original na pirma ni Cardinal Sin. Hindi, ang tanong ko sa iyo, aprobado ba yung ginawa mong research na piki ito? May pirma ba ni Lubstat at saka imprimatur ng pare nyo? Meron, wala? No. Ang una, ganito ha, ang libro Meron, wala? nyo, Wait lang. yung Nakakasabayan ebidensya, kayo meron eh. ebidensya Wait, nga, wait lang. piki ang pirma nyo. Brother Meron, wala? Eugene, wait lang. Pare, Ha. nasagot ko sa'yo. Wait lang muna. Patapusin natin ang sagot si Brother Eugene kasi nagtatanong ka, Brother Gilier. Sige, Brother Eugene, sagutin mo, Brother Eugene. Hindi ako Diba, hindi ako makalo sa timer eh kasi hindi pa tapos. Bigla nang sasapaw. Wait lang. oh, Sige. Brother Eugene, yung tanong niya, sagutin mo. Go. ang tanong niya, meron ba akong may pakitang piki ang Cardinal Sin? Yes, meron. Una, ang original na pirma ni Cardinal Sin. May 2 cross sa kanilang katalog. Kang original Sin, wala. Isa lang. Pangalawa, kang original Sin, yung pirma ni original Sin, mayroong period sa taas. Sa kanilang katalog, wala. Tandaan nyo, sa bandang huli naman, mayroong nakaganon ang kay Cardinal Sin. Sa kanilang katalog, wala. At nung sa bandang gitna naman, may mahabang parang ganon ang kanilang katalog. Kay Cardinal Sin, walang mahabang ganon. Piki yung pirma mo. Okay. Wala, Okay. piki yan. Hindi Oh. tugma sa original, ha? Okay. Wait lang ha. Brother Eugene, Cardinal Sin ha. Hindi original Sin. Original Sin. Cardinal Sin pala. Sadali lang. Cardinal Sin, hindi original. Hmm. Sige. Sorry. Brother Gilier, go. Mag-unmute ka, bro. Brother Gilier, mag-unmute ka. Nakuan ka tuloy sa sarili mong mantika. O ito, tanong ko sa iyo. So, wala pa lang sumusuporta sa iyo ng mga matataas sa ranggos Katoliko kasi gusto ko malaman may dokumento notaryo pa na nanluloko kami. Yes, mahalaga yan. Na may mga pirma ng kuan yan. Anong tanong mo, bro? Anong tanong mo? Ang tanong ko sa iyo, meron ba yang tinatawag na legal na support sa pagsasabi mo sa amin na piki ito? Ganito, ha? Wala. Meron ba? Wait lang. Brother Eugene, Meron wala? time pause muna. Wait lang, Brother Eugene. Hindi pa siya tapos magtanong eh. Patapusin mo muna. Sige. Tuloy mo, Brother Gilier, tanong mo. Okay, yung paratang mo na piki ang pirma ni Cardinal Sin dito sa Philippine Publishing House, organize ito, national, meron ka bang legal na support na totoo itong piki? Meron, wala? Meron, wala? Yung tanong. Yan, Meron. sagutin mo, Brother Eugene. Meron. Ang ginamit kong source, Wikipedia. Original signature of Cardinal Sin. Correct niya kanina, original Sin yung nabanggit ko. Nawala yung Cardinal. Meron original signature of Cardinal Sin. Inihambing ko sa iyong katalog na pinicturan mo sa original na pirma ni Cardinal Sin, isa lang ang nakalagay na cross sa iyo, 2. Dito naman sa bandang gitna, walang period. Ang kay Cardinal Sin meron. Piki yan. Hindi talaga tugma sa original na pirma ni Cardinal Sin. At hindi pangalan ni Cardinal Sin ang nakalagay doon sa kanyang signature. So fake yan. So ayon lang sa iyo, fake. Kasi ikaw lang naman ang nag-research wala namang support yan na kuan Next question. Okay, next question. Sabi mo, dito tayo gumagamit kasi ng aming huling araw na pangyayari. So tanggap ko pala yung sinabi doon na ang lalabas pala ay di ka pala tanggap no, binawi mo pala no. Sabi mo bawi. Ito na lang ang tatanong ko sa iyo. Sinabi dito sa katalog dito, Satan set up the Roman Catholic Church. Ito, dito sa amin. Tanggap mo na ito. Katalog?
Ito, hindi. Ito'y I don't magazine. accept that Wait one lang, because that's yours. wait lang, Brother Eugene. Wag kang gumanti ng tanong. Sagutin mo 'yon, tanggap mo ba 'yon o hindi mo tanggap? Tay paliwanag mo. Hindi ko tanggap yan dahil unang-una libro nila yan. Okay. Hindi amin yan. Okay, hindi mo tanggap. So, kasi may kalalagyan ko. So, ang recognize para sa iyo si Cardinal Sin, 'di ba? Sabi mo ayaw mong PK to. So wala ka namang tinatawag na legal. Yung tinatawag na kontrahin ang nangyari dito sa katalog ba. Sinabi mo pa kanina, sticker. Ang tanong ko sa iyo, Brother Eugene, na ang recognize para sa iyo, ano ba ang pakahulugan mo na recognize? Nire-recognize ng simbahan Katolika, ibig sabihin, ina-acceptar namin. Pero Yes. paano nagiging recognize yan? Ni walang imprimato, walang nihilubstat. So yung kanyang pag-recognize, piki, yan. Hindi totoong recognize yan. Dahil kapag totoong recognize ng simbahan Katolika, may nihilubstat yan. Nauna pang nihilubstat sa imprimator. Paano? Hiningyan kita ng imprimator. Nihilubstat sa libro mo, wala. Okay, follow-up question. Yes. Una mong sagot, accepted. Sumagot ka na eh. Ikalawa, binawi mo, hindi, kasi peke. Saan ba sa dalawa mong sagot ang totoo dyan? Ha? Ang sinabi ko una, Time na. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the flock is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.